araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Rosemary Pimiliana at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang aking pagsusuri hinggil sa kasaysayan ng nobelang Pilipino sa Pilipinas. Sa ating pagsusuri, tatalakayin natin ang iba't ibang anyo ng nobela, mga konsepto ng nobela sa iba't ibang panahon, at ang kahalagahan ng taglay ng bawat nobela tulad ng Barlaan at Josipat, Sampagitang Walang Bango, at mga Ibong Mandaragit. Nais kong ibahagi ang aking mga natuklasan at opinyon upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa usaping ito. Bago natin simulan, aalamin muna natin kung ano nga ba ang nobela. Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayi sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. So, ang katagang nobela ay buhat sa salitang Kastila na novelya, na binaybay sa Tagalog at pinanatili ayon na rin sa dikta ng kasaysayan. So, ang nobela pala, ito ay isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayari, magkakasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Ang nobela din ay isang akdang pampanitikan na naglalaman ng mahabang kwento na hahati sa mga kabanata. Ang katang ito ay karaniwang nabibilang sa kategorya ng fiksyon, sumakatuwid, at ito ay karaniwang katang-isip lamang ng mga manunulat. So, kanina binanggit ko ang nobela ay nahahati sa kabanata. Dahil nga ito ay nahahati sa kabanata, ito ay maraming or ito ay maaaring kumakatawan sa mga pang-araw-araw na buhay o pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ang mga pinapaksa nito ay halos pangkaraniwang tao o mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Ngayon naman, aalamin natin ang kasaysayan ng nobelang Pilipino sa Pilipinas. So, ang nobelang Pilipino o nobela sa Pilipinas ay ang mga nobelang naglimbag sa Pilipinas na inakdaan ng mga may akdang Pilipino tungkol sa mga Pilipino at sa Pilipinas. So, sa pag-aaral ng kasaysayan ng nobelang Pilipino sa Pilipinas, mahalaga na suriin ang mga pangunahing aspeto na bumubuo sa pag-unlad ng akdang pampanitikan sa bansa. Maaari itong nasusulat sa wikang Tagalog, wikang Pilipino, o sa wikang Filipino. Iba pang mga wika sa Pilipinas at ang mga wikang dayuhan na katulad ng Ingles at Kastila. Ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas, ito ay unang nagsimula noong panahon ng Kastila na tumatalakay sa mga paksang tulad ng relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo at pagbabago. Hanggang sa kasalukuyan, ang nobela sa Pilipinas ay patuloy na nagbibigay diin sa mga temang ito at nagpapalalim sa pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng bansa. Isa sa mga kritikal na bahagi ng kasaysayan ng nobelang Pilipino ay ang kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng kanyang mga mahahalagang nobela katulad ng No Limitang Here at Il Filibusterismo. So, ang mga nobelang ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa mga pag-abuso ng mga mananakop, kundi naging inspirasyon din natin to sa pagpapalaganap ng diwa at pagmamahal sa bayan at paglaban sa pang-aapi. So, ang mga akdang ito ay naging mitsa upang sumiklab ang himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga dayo. Ngayon naman, tatalakayin natin ang iba't ibang anyo ng nobela. So, sa larangan ng panitikan sa Pilipinas, ang nobela ay umiiral sa iba't ibang anyo. So, bawat isa ay may kanya-kanyang focus at layunin sa pagkukwento. Isa sa pangunahing uri ng nobela ay ang nobelang romansa. Ang nobelang romansa ay nakatuon sa tema ng pag-iibigan. So, halimbawa ng nobelang romansa ay ang Florante at Laura. So, isang obra maestra na isinulat ni Francisco Balagta. So, ito ay isang awit
o mahabang tula na nagsasalaysay ng mga pagsubok at paghihirap ni Florante, isang prinsipe ng Albania, at ang kanyang pag-ibig kay Laura na prinsesa ng kaharian. So sa kabila ng mga pagsubok at mga kontrabida na nais silang paghiwalayin, nanatili ang kanilang pagmamahal bilang isang sentro ng kwento. So ang nobela ay hindi lamang simpleng paglalahad ng romantikong pag-iibigan, kundi naglalaman din ito ng mga aral sa buhay. So sa pagpapahalaga sa bayan at kritisismo sa lipunang kanyang ginagalawan. Ang Florante at Laura ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng panitikan dahil sa taglay nitong romantikong kwento, kundi pati na rin sa pagiging simbolo nito sa paglaban sa kawalan ng katarungan at pagpapahayag ng mga adhikain para sa kalayaan at katarungan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, na ipapakita ni Balagtas ang kanyang henyo sa paghabi ng mga salita at paglalahad ng mga damdamin na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng pag-ibig, hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi pati na rin sa bayan. Ang pangalawang nobela ay Kasaysayan. Ang kasaysayan ay pangyayaring nakalipas na panahon. So ang isang halimbawa nito ay ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Ang Noli Me Tangere ay isang klasikong nobelang Pilipino na may malalim na ugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ang Noli Me Tangere ay naglalarawan ng mga pang-aapi at pang-aabuso ng mga Kastila sa Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ipinapakita nito ang mga suliraning panlipunan, kawalan ng katarungan at pang-aapi na naranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhan noon. So sa pamamagitan ng kwento ni Crisostomo Ibarra, ang nobela ay naglalaman ng mga aral at kritisismo sa sistema ng lipunan at pamalaan. Sa pamamagitan ng Noli Me Tangere, ipinapakita ni Jose Rizal ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang pagtutol sa pang-aapi at katiwalaan. So ang nobelang ito ay hindi lamang isang obra maestra ng panitikang Pilipino, kundi isang mahalagang halimbawa ng pagtutol sa pang-aapi at pagtiwalag sa kawalan ng katarungan, at ang kwento ni Ibarra ay nagbibigay diin sa atin ng kahalagahan ng pagtutol sa mga pang-aapi at pang-aabuso na nangyari sa lipunan. Ngayon naman ang nobelang Banghay. So ang nobelang Banghay, ito ay tumatalakay o tumutukoy sa mga akdang nasa pagkakabalangkas ng mga pangyayari na naglalayong ikawili ang mga mamabasa. So isang halimbawa nito ay ang Luha ng Buwaya ni Amado V. Hernandez. So ang nobelang ito ay naglalaman ng mga pangyayari na tumatalakay sa pakikibaka ng mga magsasaka laban sa pang-aapi at pagsasamantala ng mayayamang mga tao. So sa pamamagitan ng matalinong pagkakabalangkas ng mga pangyayari na ipinakita ni Hernandez, ang mga hamon at pakikibaka ng mga tauhan sa nobela. So, ang nobelang ito ay sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng lipunang Pilipino noong panahon ng kanyang pagsusulat. So, ang Luha ng Buwaya ay hindi lamang isang obra maestra ng panitikang Pilipino, kundi isa ring mahalagang akda na naglalahad ng mga aral at inspirasyon para sa paglaban sa mga isyu ng lipunan. At saka, ang nobela ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga mambabasa na nanais nilang baguhin ang hustisya sa lipunan, no? Ngayon naman, ang nobelang Masining. Ang nobelang Masining, ito ay ang paglalarawan sa isang eksena katulad ng halimbawa ko dito, na ang mga bata na nasa sapa ay may dala-dalang banga at tasa, at kasama ang kanilang mga alaga na nagtampisaw sa sapa.
So, ito ay isang halimbawa ng malikhaing pagsasalaysay na naglalayong magbigay buhay at kulay sa mga tauhan at sa kanilang kapaligiran. Ang masining na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at detalyadong paglalarawan ng eksena ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na makaramdam ng kasiyahan at koneksyon sa binasa nilang kwento o sa binasa nilang nobela. Ang halimbawa ng maikling kwento na ito ay nagpapakita kung paano ang masining na paglalarawan at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay maaaring magbigay ng malalim na epekto sa mga mambabasa. Nagbibigay daan sa kanila na makadama ng emosyon at koneksyon sa mga tauhan sa kanilang mga karanasan. So, ang ganitong uri ng pagsasalaysay ay isang mahalagang aspeto sa paglikha ng mga akdang pampanitikan na naglalayong hindi lamang magkwento, kundi pati na rin magbigay ng karanasan sa mga mambabasa. Ngayon naman, sa layunin. So, ang layunin ay mahalaga ang mga layunin at simula sa buhay ng mga tauhan. Ang mga layunin ay mga bagay na nais nilang makamit o marating. Habang ang simula naman ay ang mga pundasyon o halaga na natuturo sa kanila kung paano nagsimula at magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga layunin. Ito ay nagbibigay direksyon at kahulugan sa kanilang mga hakbang at desisyon sa buhay. So, ang mga layunin at simula ay nagbibigay kulay at kahulugan sa kwento ng tauhan. At nagbibigay din ito ng inspirasyon at aral sa mga mambabasa hinggil sa kahalagahan ng determinasyon, pag-asa at pagtitiwala sa sarili sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ngayon naman sa nobelang tauhan. Ang nobelang tauhan ay isang uri ng nobela na nagbibigay focus sa pag-unlad at pag-usbong ng personalidad na pangunahing tauhan, pati na rin sa kanyang mga hangarin, kalagayan, sitwasyon at mga hamong kinakaharap. Ang ganitong uri ng nobela ay naglalayong ipakita ang komplikadong kalikasan ng tao at kung paano ito naaapektuhan o nagbabago na mga pangyayari sa kanyang paligid. So, isang halimbawa ng nobelang tauhan ay ang Nena at Neneng ni Valeriano Hernandez Pena. So, ang nobela ay sumusunod sa kwento ng dalawang pangunahing tauhan, which is si Nena at Neneng, na nagpapakita ng kanilang buhay, pagkakaibigan at mga pagsubok na kanilang kinakaharap. So, sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, ipinapakita sa nobela ang mga isyu ng lipunan, pag-ibig at ang paghahanap sa sariling identidad. So, ang ganitong uri ng nobela ay mahalaga sa panitikan dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mambabasa na makita ang mundo mula sa iba't ibang pananaw at magbigay inspirasyon sa pag-unlad at pagbabago sa personal na antas. Ang nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay isang halimbawa ng nobelang naglalarawan ng mga pangyayari na may kakayahan na makapagbago ng ating buhay o sistema. Ang nobelang ito ay ipinapakita ni Hernandez ang mga pagbabagong naganap sa lipunan sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga pangyayari at karanasan ng mga tauhan. So, ang mga pangyayaring ito ay naglalahad ng kahirapan, diskriminasyon, at labis na pagmamalupit na natulak sa mga tauhan na magtungo sa pakikibaka upang ipaglaban lang ang kanilang karapatan at dignidad. So, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa nobela, ipinapakita ni Hernandez ang kakayahan ng mga tao na magdulot ng pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagtutol sa mapang-abusong sistema at pagtaguyod ng katarungan at pantay-pantay na karapatan para sa lahat. So, sa ganitong paraan na nobela, ang Ibong Mandaragit ay isang halimbawa ng akdang pampanitikan na naglalarawan ng mga pangyayari at karanasan
na may kakayahan na makapagbago ng ating buhay at sistema sa lipunan. Ngayon naman, dadako na tayo sa mga konsepto ng nobela sa iba't ibang panahon. Una, ang panahon ng Kastila. So, ang panahon ng Kastila, ang komisyon ng Permanente di Censura ang sumusuri ng mga akdang pampanitikan na nilathala upang siguraduhin na walang anumang paglaban sa pamalaang Kastila. So dito ang komisyon na ito ay nagkaroon ng malaking kontrol sa larangan ng pamamahayag at panitikan. So sila ang magpapasya kung alin ba ang kanang unsa ba na nobela ang ilang i-publish or unsa ba na akda ang maaari nilang ilathala. So ito ay nagdulot ng pagkaantala at pagpigil sa malayang pagpapahayag ng mga Pilipino. Sa panahon ng Kastila, lumitaw ang iba't ibang uri ng nobela. Ito ang nobelang panrelihiyon at nobelang mapaghimagsik. So ang nobelang panrelihiyon ay nagbibigay diin sa kabutihang asal. So ilan sa mga halimbawa nito ay ang Doktrina Kristiyana noong 1593 ni Padre Juan de Plasencia at Dominga Nieva, Urbana at Fileza ni Padre Modestro at gayon din sa Barlaan at Josipat ni Padre Di Borja. So again, pag sinabi nating nobelang panrelihiyon, ito ay tumutukoy mismo sa relihiyon. Nobelang mapaghimagsik naman ay ang layunin nito ay magkaroon ng pagbabago at reforma. Kaya isinulat ito ni Garciano Lopez Jena, ang bandido sa Pilipinas. Nole el filibusterismo naman, Nole Mitangere at el filibusterismo naman ni Jose Rizal ay upang imulat tayo para magkaroon ng hibagsikan o revolusyon. Sa panahon ng Amerikano naman, ito ay nahahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng nobela sa panahong ito. Una, ang panahon ng Aklatang Bayan. Pangalawa, ang panahon ng Ilaw at Panitik. Pangatlo, panahon ng Malasariling Pamalaan. So sa panahon ng Aklatang Bayan, nangyari ito noong 1900s hanggang 1921. So sa panahon ng Aklatang Bayan, syempre ang pinakapaksa niyan ay ang pag-ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. So ang halimbawa nito ay ang unang bulaklak ni Valeriano H. Pena, Salawahang Pag-ibig ni Lope K. Santos. So sa panahon ng Ilaw at Panitik naman, pag sinabi nating panitik, ito ay ang pagsulat. So ito ay nangyari noong 1922 hanggang 1934. So halimbawa nito ang Magmamani ni Teofilo Sauco. Ngayon naman, sa panahon ng Ilaw at Panitik hindi daw naging maunlad ang nobela kasi sa panahon na ito, maraming mga akda o nobela ang sinunog sa bandang Maynila. Kasi nga, ang alam nila na ang mga nobelang to ay hindi na mapapakinabangan sa susunod na mga salinglahi or sa mga susunod na mga generation. Kaya sinunog nila yung mga tinuturing nilang walang kwentang nobela or walang kwentang mga akda. Next, ang tatlong panahon naman, ang tatlong panahon ay ang panahon ng Malasariling Pamalaan. Nangyari ito noong 1934 hanggang 1942. So, ang ibig sabihin ng panahong ito, iilan na lamang ang nagsusulat ng mga nobela sa Tagalog, kaya bumaba yung mga sinulat nating uri o pinakauri ng nobela. Sa panahon ng Republika, nangyari ito noong 1946 hanggang 1972. So halimbawa ng nobelang ito is sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo Reyes, Dekada 70 ni Luwalhati Bautista, Luha ng Buwaya at Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. So si Amado V. Hernandez ay ama ng ating manggagawang Pilipino kasi ang lagi niyang mga paksa sa kanyang nobela o ang pagsulat na ginagawa niya ay tungkol sa mga nanggagawang Pilipino. Sa panahon ng Hapon naman, nangyari ito noong 1942 hanggang 1945. Sa 3 taon ng pananakop ng Hapon, sumigla ang panitikang Pilipino sa panahong ito dahil pinagbawal ng mga Hapones na gumamit ng wikang Ingles
sa pagsulat at gayon din ang pagsasalita. So, bawal kang magbasa ng mga akdang patungkol sa Amerika at bawal kang magbasa o magsalita ng wikang Ingles. So, meron tayong nobela, 3 nobela sa panahong ito. Ito ang 3 Maria ni Jose Esperanza Cruz, Sa Mundo ng Pangarap ni Gervancio Santiago, Sa Pula, Sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo. So makikita natin sa panahon ng Hapon ay talagang tinaguri ang gintong panahon ng panitikan ng mga Pilipino kasi nga maraming mga manunulat sa wikang Ingles ang lumipat sa pagsusulat sa Pilipino o sa Tagalog kasi nga pinagbawal ng mga Hapon na ikaw ay magsalita o magsulat o magbasa tungkol sa Amerika o magsalita ng wikang Ingles. Ngayon naman, sa bagong lipunan, nangyari ito noong 1972 hanggang kasalukuyan. So, syempre, sa bagong lipunan, tayo ay nakalaya na. So, sa panahong ito ay nagsimula ang martial law nung diniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Kaya sa panahong ito, maaaring limitado ang mga nobela sa pagsulat. So, bawal kasing magsulat ng anumang laban sa pamalaan ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. So, ano-ano nga ba ang mga nobela sa panahong ito? So, ang mga nobela sa panahon ni ito is ang Ginto, ang Kayumangging Lupa ni Dominador Marisol, Maling Pook, Maling Panahon, Dito Ngayon ni Luwalhati Bautista. Noong dekadang 50, naging mahalaga ang mga paksang kaugnay ng mga suliraning panglipunan at iba't ibang paglalarawan ng buhay sa mga nobela. Dahil sa pagdami ng mga insurreksyon at mga isyu sa lupa noong panahon na iyon, ang mga nobela sa panahong iyon ay naglalarawan ng mga hamon ng lipunan at nagbibigay ng bagong perspektibo sa buhay. Na sumasalamin din sa mga pagsubok na hinaharap ng mga tao. Sa pagpasok ng dekada 60, sa unang 3 taon ay patuloy ang pagiging popular ng mga nobelang romantiko. Subalit, sa gitna ng dekada, nagsimula nang magkaroon ng mga akda na tumatalakay sa mga problema sa karamihang mamamayan. So, ang mga manunulat ay aktibong nakilahok sa pagsusulat hinggil sa mga suliranin na kinakaharap ng karamihan. Nagpapakita din ito ng mas kamalayan at makabuluhang pagtutok sa mga kwento sa panahong na iyon. Noong dekada 70, patuloy ang paglalathala ng mga nobela na nagsimula noong dekada 60 sa panahong ito. So, mas lalong lumaganap ang pagwawagayway ng Bandilang Pula at naging mas matindi ang pamumuno ng mga nobelista sa lipunan. Ang mga nobelang nailathala sa panahong ito ay nagpapakita ng mas malalim na pagsusuri sa mga isyu ng lipunan at may mas matapang na pagtatanggol sa mga karapatan at katarungan. Sa dekada 80, naging mas commercial ang mga nobela at mas naging pangunahing layunin ang potensyal na maisa pelikula ang mga ito. So, dito meron ng commercial at meron ng pelikula sa panahong ito. So, nakita rin ang pagbabalik ng romantisismo sa mga nobelang lumalabas sa liwayway. Habang unti-unti nang nawawala ang mga manunulat na may malalim na layunin. So, ang panahon na ito ay tumatatak sa pagiging pang-ekonomiya ng industriya ng panitikan, na nagdudulot ng pagbabago sa uri at nilalaman ng mga nilathalang nobela. Ngayon naman, aalamin natin ang kahalagahan taglay ng bawat nobela ng Barlaan at Josapat, Sampagitang Walang Bango, at gayon din ang Mga Ibong Mandaragit. Walang Barlaan at Josapat ay isang mahalagang obra sa panitikan at wikang Filipino na isinalin ni Padre Antonio D. Borja. So, ang salin ni Fray D. Borja or ni Padre Borja ng nobelang ito ay nagdala ng karangalan sa wikang Tagalog sa pamamagitan ng kanyang sopistikadong salin sa isang paksang panrelihiyon at pampolitika.
Ipinapakita rin ang salin na ito ang husay at kakayahan ng wikang Tagalog sa pagtakda ng masalimuot na konsepto at ideya. So, ang istorya ni Josaphat sa nobela ay may mga pinagmulan mula sa buhay ni Gautama Buddha. So, ito ay naglalaman ng mga aral at pagtuturo na naglalayong magbigay liwanag at pag-unawa sa mga mambabasa. So, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa nobela, ipinapakita ang pagbabago at pag-usbong ng espiritualidad, pagtitiwala sa Diyos at pagiging tapat sa sariling pananampalataya. So, ang Barlaan at Josaphat ay hindi lamang nagbibigay halaga sa panitikan kundi pati na rin sa kultura ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang mataas na antas na pagsulat at pag-isip ng mga Pilipino noong panahon na iyon, na nagpapatuloy pa rin sa kanilang kahusayan at katalinuhan sa larangan ng panitikan at wika. So, sa pamamagitan ng nobelang ito, ipinakita ang yaman ng kultura at panitikan ng Pilipinas, pati na rin ang kakayahan ng wikang Tagalog na magbahagi ng mga makabuluhang akda na naglalaman ng mga aral at kahalagahan para sa lipunan at pananampalataya. So ngayon, ako lang i-summary ang story sa Barlaan at Josaphat. So, ang Barlaan at Josaphat ay tungkol sa konbersyon ng isang prinsipe sa India na si Josaphat, na ikunulong sa isang palasyo at binigyan ng lahat ng layaw ng amang hari dahil sa takot na maganap ang hula na maging isang Kristiyano ang kanyang anak. So, kani manggudiyahang father is nahadlok siya na maging higit pa na makapangyarihan ang kanyang anak kaysa sa kanya. So, nang malaman ng hari na naging Kristiyano si Josaphat, nagalit siya at hinanap si Barlaan na pinaniwala ang nagpa-Kristiyano daw kay Josaphat. So, nadakip nila ang isang astrologo na si Nakor na akala nila si Barlaan at pinag-away siya ng hari. So, sa huli, nanalo si Nakor. At sinubukan ng hari na ipawa daw kuno ang pagtitiwala ni Josaphat or kanang mawai ang pananampalataya sa Diyos. Ngunit, hindi ito nagtagumpay. So, ipinayo ni Teodas na mag-away daw kuno na po si Josaphat ug iyang amang hari. At sa pagkakataong ito, nanalo na naman si Josaphat. So, nagkasundo ang hari at si Josaphat na hatiin na lang ang kaharian. So, nang lalaman ng hari ang kanyang pagkakamali, sinulat niya na si Josaphat ay handa na siyang maging Kristiyano. So, tinanggap ito ni Josaphat matapos ang pagsisisi at paghihirap, namatay ang kanyang amang hari na si Abner. So, hinanap ni Josaphat si Barlaan at matapos ng maraming paglalakbay, natagpuan niya ito. So, namuhay silang magkasama at naglaan ng panahon para sa panalangin sa Diyos. So, nang malapit nang mamatay si Barlaan, nagkaroon sila ng misa para sa kanya at pagkatapos nito ay pumanaw na siya. So, nagsilbi si Josaphat ng buong katapatan at nang namatay siya, iniligay ang kanyang bangkay sa tabi ng libingan ni Barlaan. So, isa sa pangitain na ipinakita sa monghe na nagpahayag na pagkamatay ni Josaphat. So, hinanap si Josaphat sa bulubundukin ng Sinaar at natagpuan ang dalawang bangkay na wala daw nila na kanang decomposition at may kuan pa kanang kahamugan. So, dinala ang mga ito sa simbahan, ang ilang duha ka bangkay. So, si Barlaan at Josaphat doon na inilagay sa simbahan. Maraming himala ang naganap at nagresulta ito sa pagbabalik loob ng maraming tao sa pananampalataya at sa kanilang pagpapabinyag bilang mga Kristiyano. So, ang nobelang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at epekto nito sa buhay ng mga tao. Tungkol kay Inigo Edrigaldo, ipinanganak noong Marso 1988 sa Sampaloc, Maynila. So, si Inigo Edrigaldo ay isang kilalang Pilipinong nobelista. Ang mga magulang ni Inigo Edrigaldo ay sina Inigo Digaldo Corsueca at Saturnino Reyes.
So si Inigo Edrigaldo ay tanyag at kilala sa paggamit ng sagisag na Odoladger sa kanyang mga aklat at sulating pampanulat. So si Inigo Edrigaldo ay tinaguri ang makata na pag-ibig dahil sa kanyang mga akda at tula na nakasentro sa tema ng pag-ibig. So si Inigo Edrigaldo ay pumanaw at namatay noong Hulyo 26, 1970. Isang nobelang Tagalog na isinulat ni Inigo Edrigaldo noong 1921 na ang Sampagitang Walang Bango. Sa kanyang nobela, inilarawan ni Rigaldo ang lungsod ng Maynila sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ngunit, bago ang pagkakaroon ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ang Sampagitang Walang Bango ay isinulat ni Rigaldo sa panahon na tinatawag na ginto ng nobelang Tagalog. Isang panahon ng pagbunga at pag-unlad ng nobelang Tagalog. Ngayon naman, ako yung i-summary ang Sampagitang Walang Bango. So, ang mga pangunahing tauhan sa nobela ay sina Paquito, Leleng, Nineta, Mang Bandino, no? So, si Paquito at Leleng kay magkasintahan na silang duha. Samantalang si Nineta at Mang Bandino kay mag-asawa. So, sina Nineta at Paquito kay mag-friend gani sa una, may dating pagkakakilala at pagtinginan sa isa't isa. So, hindi inaasang pangyayari, nagtaksil si Nineta at Paquito sa kanilang mahal sa buhay na sina Leleng at Mang Bandino. Ang kanilang pagtataksil ay nagriresulta sa pagwasak ng pamilya ni Mang Bandino at ang mabubuong pamilya sana ni Paquito at Leleng. So, ipinakita sa nobela ang epekto ng pagtataksil sa mga taong pinagkakatiwalaan at ang kahalagahan ng katapatan at respeto sa pag-ibig at pamilya. Ipinapakita rin sa nobela ang kalagahan ng pagpapahalaga sa dignidad at katapatan sa pag-ibig. Ang nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay isang mahalagang akda sa larangan ng panitikan at sosyopolitika sa Pilipinas. So, isinulat ito noong 1969 at naglalahad ng katayuan ng pamumuhay at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na sa panahon ng industrialisasyon at pagdating ng mga Amerikano sa bansa. Ang nobela ay nagsimula noong 1944 at naglalaman ng 69 na kabanata at 416 na pahina. Ang paunang salita ay isinulat ni Carlos Pirumulo, samantalang ang panghuling salita ay gawa ni Epifanio San Juan Jr. na nagbibigay ng malalim na konteksto at pagpapahalaga sa akda. Ang Mga Ibong Mandaragit ay isinalin din sa wikang Ingles at Roso, na nagpapakita ng malawak na impluwensya at rebansya ng nobela sa iba't ibang kultura at lipunan. So, itinuturing itong isang klasikong akda na tumatalakay sa mga isyu at pakikibaka ng mga mamamayan laban sa mga puwersa ng kolonisasyon at industrialisasyon. Ang buod ng nobela ng Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay nagpapakita ng pait at diskriminasyon sa lipunan na simbolikong ipinapakita sa pamamagitan ng mga ibon na may iba't ibang sukat at kulay. So, nagsimula ang kwento noong 1944 sa panahon ng ikalawang digmaan ng pandaigdig, kung saan inatake ng mga Hapon ang sampitan at nagkaroon ng sagupaan. So, isa sa mga nakaligtas ay si Mando. Nakilala niya sina Caryo at Martin habang tumatakbo sa kagubatan. So, pagkatapos sa pakikipag-usap kay Tata Matias, isang dating gerilyero na nakapag-usap nila ang mga nobela
ni Jose Rizal na nagpapakita daw kuno ng katotohanan sa lipunan. So ipinahayag ni Tata Matias ang kagustuhan na sisirin ang mga kayamanan ni Simuon na itinapon sa dagat. So sa pagsisid nila, natagpuan nila ang mga kayamanan. Ngunit namatay si Carrio at pinatay ni Mando si Martin dahil sa pagiging sakim nito. Natapos man ang digmaan, bumalik din ang kanang makatarungang sistema na makakasira sa gawain ng mga nakakaangat. So, nagtagtag si Mando ng isang pahayag at paaralan upang makatulong daw sa pagpapabuti sa pagpapangalaga sa mga kabataan. So, ang nobela ay nagpapakita ng pait at diskriminasyon sa lipunan na simbolikong ipinapakita sa pamamagitan ng mga ibon at may iba't ibang sukat